ever wondered kung ano ang nasa loob ng mga batong ito? Well, mineral. Tuwing iniisip natin to, we think of gold, diamonds, at iba pang mga rocks. Pero paano nga ba natin masasabi kung mineral ang isang bagay? First, kailangan solid sila. This means tightly compressed ang kanilang molecules. Dapat din inorganic, which means hindi siya gawa at hindi siya nagmula sa living things. Dapat ito rin ay naturally occurring. Ibig sabihin, ito ay nabuo mula sa natural na proseso ng mundo at hindi nangialam ang mga tao sa pagbuo ng minerals. Need din natin ng crystalline structure na may repeating pattern. Pero, inaabot ito ng ilang milyong taon para magawa. Lastly, it must have a definite chemical composition. Hindi dapat masyadong varied ang minerals na to. Solid! Ngayon, alam na natin kung ano ito. Pero ano nga ba ang importance nila? Kung diamond ang hardest mineral, talc naman ang softest mineral. Ginagamit ito sa mga products tulad ng baby powder. Kung may real gold, may fake gold rin. Fool's gold ang tawag sa pyrite dahil sa resemblance ito sa real gold. Alam niyo ba na ang fluorite ay lumiliwanag sa ilalim ng UV light? Ang tawag sa presosong ito ay fluorescence. Ginagamit ito sa optics and lenses. Amazing, hindi ba? Nagagamit natin ang mga ito sa araw-araw na pamumuhay. Ngunit, ang mga minerals ay non-renewable resources. Ano nga ba ito? Ibig sabihin nito ay hindi agad sila napapalitan sa maagang panahon, kahit nagamit na. Tama! At saka, aabutin tayo ng ilang milyong taon bago makagawa ng bagong resources. Ito ang dahilan kung bakit napakahalagang ingatan ang mga mineral. Pero, paano? Kailangan nating pisahan sa mga sa paggamit. Huwag natin sayangin ang mga mineral para sa useless na bagay. Tama. Tsaka, let's recycle para hindi nasasayang yung mga minerals na natatapon. Tara na at pangalagaan natin ang kagandahan ng kalikasan. Amazing, hindi ba? Nagagamit Umpisahan sa maayos sa paggamit nito. Tulad ng puso ng crush mo, kasing tigas ng diamond. Okay lang yan.